After ba-buyout ni Damian Lillard, bumalik naman siya sa dati niyang team, ang Portland. Napipirma siya ng $42 million na kontrata sa loob ng 3 taon na meron pa yung no trade clause. Pasok kasi si Damian Lillard sa CBA rule na nakapaglaro sa isang team ng at least 8 season kahit pa nalipat siya dati sa Milwaukee Bucks. Ngayon, talo doon ang Bucks dahil within 2 season, pinamigay nila yung iba nilang core players at draft picks para kay Dame. Na wala naman naging kapalit si Damian Lillard nang umalis sa kanila. Naibalik pa sa Portland si Holiday. Bago din pumirma si Dame sa Portland ay tinangka di umano ng Minnesota na kunin si Lillard. Yung Minnesota halos katabi lang yun ng Milwaukee. Kasama din ang Golden State na balak din na kunin si Damian Lillard or sinubukan siyang kunin ng Golden State para maisama kay Steph. Small ball ang gagawin ng Golden State hanggang may mundo pa. Base pa kay Patrick Beverley, inabandona na ni Lillard ang ring chasing or hindi na siya naghahabol ng championship. Ito naman kasi ang naging reason ni Lillard kaya siya umalis ng Portland dati. Pero iba naman ang reason ni Lillard kaya siya winave ng Bucks paalis sa kanila dahil gusto ni Dame na makarecover ang kanyang injury na malapit sa pamilya niya na hindi naman gusto ng Milwaukee. Akala ng iba mag-iintay si Damian Lillard na makarecover bago pumunta or pumirma sa isang contender na team na wala naman siyang control. Pwede kasing gawin ng isang team na puntahan niya pwera yung Portland na patagalin lang siya doon or kaya kapag nakakita sila ng ibang player, tanggalin siya or i-waive. Or kaya kapag nag-intay pa si Lillard na gumaling yung kanyang injury na nasa mahigit 1 taon yun, posibleng mawala ng interest yung iba mga team sa kanya at makakita yung mga teams na pwedeng kunin kesa dito kay Damian Lillard. Isa pa doon, hindi naman basta lang injury yung nakuha ni Damian Lillard, talagang pantapos na ng karir kung sakali. Best choice yung ginawa ni Lillard na hindi lang sa Portland siya pumunta kundi sinigurado niyang meron siyang team habang nagpapagaling at siya ang may control. Kahit pa nasa process ang Portland na ibebenta yung kanilang franchise, pwede mag-trade ang Portland ng player pero dahil nga si Dame ay merong no trade clause, hindi siya basta-basta magagalaw, siya ang may control katulad ng ginawa ni Bradley Beal. Hindi makukuha ni Damian Lillard ang no trade clause kung pumunta siya ng ibang team at hindi niya sigurado makakapag-stay siya ng matagal dun habang nagpapagaling siya ng injury. Kaya hindi rin siya pumunta ng Minnesota dahil 1 taon hindi siya makakalaro at yung Minnesota 2 sunod na season na nakapasok ng conference finals. Anytime sa regular season, pwede siyang i-trade or i-waive. Bababa kasi agad ang value ni Damian Lillard kung sakaling i-waive siya kalagitnaan pa ng season. Hindi naman masasabing inabandon na ni Lillard yung championship chasing niya, nagkaroon lang siya ng assurance na mayroong babalikan na team. Ilang players na nagkaroon ng malalang injury na habang walang team na nagpapagaling pa sila nahirapang makabalik. Yung iba nga hindi na nakabalik ng tuluyan. Yung mga kasabayan ni Damian Lillard na star player na merong injury tulad ni Tatum, Haliburton at Kyrie, kahit nagpapagaling sila ng injury, meron silang kontrata at meron silang team na babalikan. Si Kyrie nakapirma pa nga ng panibago, may assurance yung 3. Kaya best choice yung ginawa nitong si Damian Lillard na bumalik siya ng Portland hindi dahil sa hindi na siya naghahabol ng championship kundi may assurance siyang may babalik ang team at siya ang may control dahil sa no trade clause. Kung sa lineup naman ng Portland, sila yung tinitingnan ng ibang mga teams na magkakaroon ng fire sale. Or ibig sabihin, sila yung team na magkakaroon ng maraming trade para makakuha ng maraming asset bago dumating yung deadline next year. Kasi malaking kontrata pa si Jeremy Grant at si Holiday. Possible sila yung masama sa trade bago dumating yung deadline next year. Si Luka nababalot na naman ngayon ng mga rumors na di umano baka hindi pumirma ng kontrata sa Lakers or i-delay niya yung kontrata. Nasa Europe kasi si Luka ngayon dahil naghahanda siya sa Eurobasket. Baka magkita silang dalawa ni Jokic dahil sa report maglalaro din si Jokic para sa Eurobasket. Kaya merong mga report na ganito tungkol kay Luka na hindi pumirma at umalis ng Lakers dahil makakapirma naman talaga siya or magiging eligible si Luka by August 2 or August 3 depende sa time zone.
Yung time na yan, kainitan pa na si Luka maghahanda sa Eurobasket at sinabi ng dating best friend ni Lebron baka September pa makapirma si Luka dahil yung timeline na yon dun makakabalik ng US or posible mag-commit naman itong si Luka na pipirma kaya nga siya merong agent eh. Hindi naman kasi bago sa LA or sa Lakers na yung mga star player nila laging merong issue o merong article kasama yan sa business ng NBA, yung mga laro at syempre yung media. Kaya at least August 2 pwedeng pumirma or mag-commit si Luka dahil nung na-trade siya February 2, 2025 sa Collective Bargain Agreement rule bago makapirma ng contract extension ang isang player na galing sa trade, kailangan niya mag-intay ng 6 na buwan. So iba to ng kay Jimmy Butler na nung na-trade papuntang Golden State nakapag-extend agad or nabigyan ng extension. Si Luka kasi max contract player, kailangan niya mag-intay pa ng 6 na buwan para makakuha ng ganong kontrata. At yung ika-6 na buwan para kay Luka, August papatak. Kaya nga nakakapagtaka, hindi nila sinasama yun sa mga article na kailangan mag-intay by August 2 eh. So meron pang ilang linggo ang mga analyst para gumawa ng backstory kung si Luka ba ay pipirma ng kontrata. Kaya nga sabi ko dati, baka maburyong si Luka kapag nasa Lakers siya. At yung isa pa, tiyempo, na kapag lumagpas yung August 2, nasa kasagsagan pa siya ng isang tournament na wala pa yung focus niya para sa NBA at papasok pa until September. Kaya tiyempong-tiyempo yung mga write-ups na yon.